Well, unang-una sa lahat, ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay ginaganap mismo sa loob ng panahon ng pagdating o panahon ng Advent, December 8. Okay? At ito ay gumugunita sa nagiging pinakahuling paghahanda ng Diyos Ama para sa pagsilang ng kanyang pagsusugo at pagsilang ng kanyang anak na si Jesus. Dahil maliwanag na ang intensyon ng Diyos Ama na kanyang isusugo ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa upang iligtas tayo sa kasalanan. At ano ang sabi ni San Pablo? In the fullness of time, sa kaganapan ng lahat ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, sumilang mula sa isang babae. So, ang pinakahuling paghahanda, matapos niyang ihanda ang kasaysayan, matapos niyang ihanda ang bayan, yung lahi, kung saan isisilang ang kanyang anak, ang huli niyang inihanda ay ang magiging nanay ng kanyang anak. Sapagkat sa sinapupunan ng babaeng iyon, doon unang lalanding ang Diyos anak. Para siya para siya makapasok sa mundo, ang magiging pintuan ng Diyos anak sa mundo ay ang sinapupunan ng Birheng Maria. Ang Immaculada Concepcion ay ang malinis na paglilihi sa mahal na Birheng Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Marami ang nagkakamali sa pag-aakala na ang Immaculada Concepcion ay tungkol sa paglilihi kay Jesus sa sinapupunan ng Birhen. Hindi yon. Dahil yon ang mystery actually ng Annunciation na siyang pinagdiriwang March 25. 9 na buwan bago mag-December 25 ang piyesta ng pagsilang ni Kristo. Ang Immaculada Concepcion, December 8, ay 9 na buwan bago mag-September 8. At ang September 8 ay ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. So, ang ibig sabihin ng Immaculada Concepcion, ito ang malinis na paglilihi kay Birheng Maria sa sinapupunan ni Santa Ana na kanyang ina. Okay? Ngayon, ang isang malinis na paglilihi, sabihin nun, hindi pinayagan ng Diyos na madungisan ng kasalanang mana ang kaluluwa ng Birheng Maria. Ano ang kasalanang mana? Ang kasalanang mana ay ang karukhaan ng tao na minana niya mula kay Adan at Eva. Ngayon, nung sila Adan at Eva ay nilikha ng Diyos, pinagkaloob niya sa kanila ang pananahan ng Espiritu Santo na siyang kanilang itinakwil noong sila ay nagkasala. Kaya nga, mula nung nagkasala si Adan at Eva, ang kaluluwa at katawan ng tao ay templong walang laman. Yun yung sasabi ni San Pablo na all men have sinned and are deprived of the glory of God. Ang lahat ng tao ay nagkasala at sila'y pinagkaitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung kaluwalhatian ng Diyos na yan ay ang pananahan ng Espiritu Santo sa katawan at kaluluwa ng bawat tao. Parang ang ninuno ay mayamang-mayaman dahil sa ipinagkaloob sa kanila yung
kayamanan ng biyaya ng Diyos. Pero, tinakwil ng ninuno yung kayamanang iyon, kaya ang lahat ng kanyang mga anak ay nabubuhay sa karalitaan. At ang karalitaan na yan ay ang deprivation of the glory of God, na hindi nananahan sa kaluluwa ng tao ang Espiritu Santo. Na ang bawat tao, ang sina Adan at Eva ay nilikha ng Diyos na kalarawan ng Diyos at kawangis ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, ang bawat tao na sumisilang mula kay Adan at Eva ay sumisilang na larawan lang ng Diyos, pero hindi na kawangis ng Diyos. Hindi na kamukha ng Diyos. Dahil sa hindi na nananahan sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang Birheng Maria ay kakaiba. Dahil sa simulang-simula pa lamang ng paglilihi sa Kanya, ay pinuspos na siya ng Diyos ng Espiritu Santo. Kaya kailanman ang Birheng Maria ay hindi naging templong walang laman, kundi siya ay punong-puno ng biyaya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang bati sa kanya ng anghel, "Aba, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo." Si Maria ay punong-puno ng grasya at ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya. Iyon ang ibig sabihin ng Immaculada Conception. Kailangan ipaglihi si Maria ng walang bahid sala sapagkat sa kanyang sinapupunan, mananahan ang Diyos Anak. Diba sabi ko kanina, ang magiging pintuan na gagamitin ng Diyos Anak para siya'y makapasok sa daigdig ay ang sinapupunan ng Birheng Maria. Kaya kinakailangan na maging malinis at walang bahid dungis ang sinapupunan na tatanggap sa Diyos Anak. Pero may isa pang dahilan. Ano yung isa pang dahilan? Ang Immaculada Conception ay nangyari para hindi maging mahirap para kay Maria ang sumang-ayon sa panukala ng Diyos na siya ay magiging ina ng kanyang anak. Father, anong ibig sabihin nun? Ganito yan. Ang kasalanan ay pagtanggi sa Diyos. Okay? Ang kasalanan ay pagtanggi sa Diyos. Sin is saying no to God. Ngayon, para madaling maka-oo si Maria sa plano ng Diyos, kailanman hindi pinayagan ng Diyos na mabahira ng anumang kasalanan si Maria. Sabihin, kailanman si Maria ay hindi tumanggi sa Diyos. She never said no to God. Pero ang tanong, sabihin ba, robot ba si Maria na robotic, sabihin automatic yung kanyang pagsang-ayon? Hindi. Nananatili pa rin ang kanyang ang kalayaan ng kanyang kalooban. Her free will is still maintained. Tatandaan ninyo na si Eva noong siya ay kinausap ng demonyo, di ba? Nung siya ay kinausap ng ahas, siya ay puspos din ng Espiritu Santo. Pero yung kapuspusan niya ng Espiritu Santo, yung pananahan ng Espiritu Santo sa kanya, ay hindi naging hadlang sa kanya para piliin ang kanyang sarili kaysa sa kalooban ng Diyos.
Ganon din si Maria, nanatiling malaya ang kanyang kalooban. Okay? Malaya ka lang. Maaari niyang tanggihan ang panukala ng anghel. Maaari niyang tanggihan ang panukala ng Diyos. Pero, ang Immaculada Concepcion ay nilagay din ng Diyos para maging madali para kay Maria ang magsabing, akong alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Pistang pangilin sa Pilipinas ang Immaculada Concepcion sapagkat ang Immaculada Concepcion ay ang patrona ng buong Pilipinas. Ganon kasimple lang siya. Okay? Na ang buong bansa natin ay inilagay ng ating mga obispo, inialay ng ating mga obispo sa misteryo ng kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Kaya para sa Pilipinas, tatatlo ang piyestang pangilin. Ang Immaculada Concepcion, Pasko, at ang Bagong Taon. Kaya yung Immaculada Concepcion, ito ay sapagkat siya ang pangunahing patrona ng buong Pilipinas. Ang kalinisan ng mahal na ina ay matutularan sa pagitan. Number 1, pag-iingat na tayo ay matiling tapat sa lahat ng mga biyaya na tinanggap natin nung tayo ay nabinyagan. Ito yan ha. Ang anumang nangyari kay Maria sa oras ng kanyang malinis na paglilihi ay nangyari sa atin nung tayo ay nabinyagan. Nung tayo ay nabinyagan, pinawi ang kasalanang mana sa atin. Sa paanong paraan? Di ba, ang kasalanang mana ay ang tao, ang kalagay ng karukhaan ng tao dahil sa sinilang siyang hindi pinananahanan ng Diyos. Sa oras ng ating binyag, pumanaog ang Espiritu Santo sa atin. At siya ay nananahan ngayon sa atin. Kaya nung tayo nabinyagan, tayo ay naging katulad ni Maria noong siya ay pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Puspos ng Espiritu Santo. Kailangan pagkaingatan natin yung pananahang ito ng Espiritu Santo sa atin. Sa paanong paraan? Una, sa pag-iwas sa kasalanan, lalo tigit sa kasalanang mortal. Dahil ang kasalanang mortal, ang ganap na pumuputol sa ating kaugnayan sa Diyos at pumapatay sa buhay ng Diyos sa ating kaluluwa. Ngayon, kung tayo ngayon ay namatay na sa kasalanang mortal, kaagad-agad pumunta sa pare at magkumpisal ng kasalanan upang sa gayon ay maibalik sa atin yung nawalang buhay ng Diyos sa ating kaluluwa. Pangatlo, matutularan natin ang Birheng Maria, ang katapatan ng Birheng Maria sa pamagitan din ng paghingi ng tulong ni Maria. Tulong niya. At siya'y handang tumulong sa atin. Kapag tayo nanalangin sa Kanya, hiningi natin, mahal na ina, tulungan mo akong manatiling tapat kay Jesus, tapat sa aking pananampalataya. At siya ay tutulong sa atin na laging makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo.